isang malaking biyaya at pribileyo sa ating Panginoon na tayo po ay pagtiwalaan sa ministeryo nito na ng anumang mga salitang mahayag ngayong umaga. Tulungan tayo ng Panginoon at ito ay magbigay sa ating ng una ng pagpapatibay sa ating pananampalataya at lupang lubos na magawa natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? So, kaya salamat dahil itong mga nakaraang araw lang, Bible Conference na tayo kinausap ng Panginoon, na nakapanood bang ilan sa ating mga kapatid? Alam niyo mga kapatid, ang maganda sa konferensya ay may mga kapahayagan ng Diyos na ninanais ng Panginoon na talaga ito ay magdala sa atin ng pagpapala. Hindi lamang pagpapala, kundi ay lalong makamit natin ang destiny na inilalaan ng Diyos para sa ating lahat. At ngayong umaga ay kayo po'y magbukas sa akin sa aklat ng Genesis. Amen. Let's begin mga kapatid sa Genesis chapter 3, beginning verse 1 to 20, the whole chapter actually yung mga kapatid. Ngunit babasahin lang po natin ang ilan. Ating tingnan ang bagay na ito mga kapatid. 21 to ano? Genesis 3 to 20. So, pero bago yan, meron na ba kayong nakita or marahil mga tao na nag-isip ng ganito o nagsalita na yung salitang patanong na what happened? Anong nangyari? Diba? Anong nangyari? Diba? Diba mga salita? Anong nangyari? Diba? Pagka nakita mo yung isang tao, diba? May yung katanungan na what's wrong with this that person? Diba? Mayroon ganun. What is wrong with that thing? Mga katanungan yan. It's just take one glance and you know that something is not right. Parang ang tagal nyo nagkita, di ba? Tapos, bigla mong nakita yung tao. Ang nangyari sis? Di ba? Meron ka napansin eh. Meron ka kaiba sa kanya. Di ba? Either man sa personal appearance, o ito man ay looks. Di ba? Mga bagay na kung saan na naglakad yung kaibigan mo, something na may napansin ka. Anong nangyari sis? Ba't yung eyebag mo ay malaki? Eyebag malaki mga batid, yung pala ay black eye mga batid, diba? At may tatanong mo, what happened to you? Or naman, kapag ka may napansin ka, may cake, may birthday dito. Mayroon, diba? Mayroon mga ganong pagkakataon. What happened? Sometimes a question, but because of your curiosity. Because sometimes, mayroon kang gustong malaman ng mga bagay, anong mayroon. Amen? So, minsan, ito'y nangyayari sa lahat ng bagay. At minsan may mga asawa na nagluto yung asawa, mga kapatid, hindi maaring hindi siya magsalita o kahit man sino. Anong meron dito sa niluto mo? May kakaiba. Diba? Pag huwag mo sabihin hindi masarap ang alat, sabihin mo lang kakaiba. Diba? Medyo malambot. Kakaiba, may kakaiba. Kasi pagka sinabi mo hindi maganda, ang ibabalik sa'yo, you keep your mouth shut. Amen? So instead, that looks delicious. Diba? Something na ganun. So kahit na sa pamilya, mayroon tayong mga ginagawa na reunion. Tama po ba? At malimit sa reunion, actually doon, hindi naman talaga totally na pagsasama-sama ng pamilya. At kadalasan, sa pagsasama-sama ng pamilya, lalo't matagal kayong hindi nagsasama-sama, ang una kaagad napapansinin doon, yung bawat kalagayan ng isa't isa. Yun ang mapapansin doon. At yun yung sabi nga, may mga kakaiba
na mga napapansin na dati mong ganito. Ba't ang payat mo na? Bakit mukha mo ay ganito na? Di ba? Marami. Instead na ibang mapansin ay maraming napapansin. So may tanong, what happened? It is a part of family. So how is she? O sabi na natin, anong meron? Yung iba, kung ano-anong mga bagay na napapansin. All of us have that moment when we see something and think, what in the world happened? Sa madali, anong nangyari? Anong nangyari sa earth? Mayroon sa mundong ating ginagalawan. It is not supposed to be like that. Amen? When you stop and look at the world, it is easy to wonder. Kapag katiningnan mo ang mundo, marami kang mapapansin. Sa paligid mo, lalo na yung sa katabi ngayon. Pag tiningnan mo, may mapapansin ka. At hindi maaaring pumasok sa kaisipan natin na mayroon kang mapansin. It is not supposed to be like that. When you stop, sabi nga, na yung tanong na yon, na look at the world, it is easy to wonder what happened. What is wrong? If you haven't asked yourself that question, kapag hindi mo pa yung tinatanong, you haven't watched the news lately, itong mga nangyayari ngayon, wala yung tanong na what happened. Kaya kapag wala kang nalalaman, it means hindi papasok yung salitang what happened. What happened in this world? Amen. So kaya, sa madaling salita mga kapatid, yung manababalitaan natin, rape, robbery, murder, and some those of crimes are committed on a regular basis, mga kapatid. People are committing horrible acts against other human beings. And it should cause us to stop and ask, what happened? What is wrong with our world? So, kaya ngayon, basahin po natin ang sinasabi ng Genesis chapter 3. Ang chapter 3, mga kapatid, kung ating pag-aaralan yan, diyan nagsimula na ang tao ay nagkasala. Amen? Pumasok ang kasalanan, at ang ating, kung babasahin po natin, siguro hanggang verse 6 lang, pero the whole chapter po ito ng Genesis chapter 3. Ang sabi ito, ang ahas, ang pinakatuso, ahas nga talaga mga kapatid, sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo ba ang sinasabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyo. Sinabi ng Diyos, huwag naming kakainin na hihipuin man ang bunga nito kung kami ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabubuti at masama. Ang punong kahoy na napakaganda sa paningin ng babae, sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Kaya sa mga babae talaga, passionable kayo mga kapatid. Totoo yan. Ang babae pag tumining, kaya sa lalaki, kung ano lang maisuot namin, okay lang yun. Pero ang babae, hanggang pari, yung kulay, pati yung babagay, doon sa kanyang damit, sapatos, lahat yan. Sa lalaki, walang ganun mga kapatid. Kaya kung papansinin niyo mga kapatid, na yung ginawa ni Eva, naiiba talaga siya mga kapatid. Naisip din niyang kahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Isipin niyo, take note mga kapatid. Sa verse 15, chapter 2, mga kapatid, kung ating babalikan mga kapatid, ang pinagbilinan dyan ay si Adan. Amen? Si Adan. Subalit si Adan ay hindi niya ini-remind kay Eva na ito yung instruction ng Panginoon. Kaya itong si Eva,
pinayagan niya na kausapin si ahas. Ang ahas nito mga kapatid, hindi totally siya ay serpent na yung ahas na gumagapang. Ang ahas dito, mamaya, ating pag-aaralan, mababanggit dito mga kapatid. Ang ahas na ito mga kapatid ay, ang tinutukoy dito mga kapatid, ay si Satanas. Hindi talaga siya yung ahas na literal. Ang salitang ahas, binanggit yan mga kapatid sa Bible kung anong katangian ng ahas. Amen? So kaya papag-uusapan natin yan. Subalit ngayong umaga, tayo manalangin sa Panginoon. Lord, salamat ngayong umaga, pagpalain mo ang iyong salita, mangusap ka, tumilo sa puso ng bawat isa ng aming pag-aaralan, Lord. Magbigay nito ng pagpapala, instruction sa mga bagay na aming gagawin, upang sa gayon manatili kaming laging kaaya-aya at lubos na kumagawa ng kalooban mo, upang sa gayon kami, O Diyos, ay hindi madaya ng kaaway, at kami manatili lagi, O Diyos, na gumagawa ng kalooban mo para sa amin. Tulungan mo kami, maging ang iyong lingkod, na namang lalabas sa aking labi kasi ang punin mo ng banal na Espiritu. God, I have no confidence in myself. Ako'y umaasa lamang sa biyaya at tulong ng iyong banal na Espiritu. Ano mang lalabas sa aking labi ay kasihan ko ng iyong kapangyarihan. Ngayong umaga nagtatatag kami ng dominion, ng authority sa kalagitnaan ito. Sinasawata ko ano mang gawa ni Satanas, kawalan ng interes at paglaban sa iyong salita, aming winawasak at aming tinakalagan ngayong umaga ang mga biyaya at pagpapala mula sa iyong salita na aming tatanggapin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsipagsabi ng Amen. Pag-usapan natin ngayong umaga mga kapatid sa ating paksa, the deceptive tree of knowledge. Ibig sabihin, ang mapanlinlang na puno ng kaalaman. So narito ngayong umaga mga kapatid, there are multitude of opinion of what's wrong. What is wrong with the world? What happened in this world? Unang makikita natin doon sa katanungan na yun, hindi pa ito yung puntos mga kapatid ng ating paksa, yung environment. Ang environment, sabi doon mga kapatid, people who grow up in a negative environment do bad things. If they grow up in a better home, they would not have done what they did. Kaya kung mayroon pala, may kinalaman pala yung environment. Kaya kapag ka ang isang tao pala lumaki sa mga negatibong environment, kaya siya ay nakakagawa ng mga pangit na bagay. Amen? Kaya isipin mo ako po, naglaki ako sa isang squatter area. Maalala, kaya ang aking kinalakan, kaya basagulero ako. Nagnanakaw ako sa shopping mall. Amen? Gumagawa ako ng mga kalukuhan, ng bubugbog ako. Amen? So doon ako na lumaki sa environment na yun, sa pamilyang magulo. Sa madaling salita mga kapatid, doon ako lumaki, doon ako nasanay. Doon ko napatunayan na ang aking kinalakhan, mga kapatid, ay may kinalaman sa aking kinagisnan. So it means, if you grow in a better home, they would not have done what they did. Hindi mangyayari yung mga bagay na mga ginagawa natin. So that's environment. Pangalawa pa doon na opinion ng tanong, what's wrong with the world? It's genetics. Ano yung genetics? People who are born with certain traits and tendencies. They cannot help it. It means that's their DNA. Alam nyo, genetics, hindi na. Ay, masama na talaga yan. Kahit ano pang pagbalik-balikan, masamang tao talaga siya. Sabi daw ay genetics. Namamana. Di ba? It's about DNA. Masama talaga ang tao. Lahat kasi nila masama. Di ba? Yung mga ano, ang gano'n, kaya ginagawa nila. Mangwasak. Yung pamilya nila wasak kasi ganun sila. That's genetics. Amen? Kaya yung mga bagay na ito, sabi nga, people who are born with certain traits and tendencies. So, pangatlo pa doon mga kapatid yung tinatawag na sa tanong na what's wrong with the world it's the word ignorance. Ano yung ignorance? People just don't know any better. Amen. If everyone simply had a better education, they would not act like they do. Wala kasi silang alam. Ignorance.
Hindi kasi nila alam. Kaya nagagawa nila yon, wala kasi silang pinag-aralan. Di ba? Yung sabi nga, mas mabuti mo pa daw yung may, sabi doon, ay yung magalang naturuan ng tamang kisa doon sa may pinag-aralan, wala namang asal. Di ba? May ganun, di ba? Sometimes it's about ignorance. So, mayroong mga ganon. So, all this explanation, sabi doon, are inadequate. Hindi po sapat. People who have been raised in a great environment have committed terrible crimes. Ang totoo niya, kahit nga yung mga matatalino, katulad na sa politika ngayon, matatalino, pero tingnan naman natin yung mga buhay nila. Sabit-sabit, ligo-ligo. Amen. Kaysa naman yung mahihirap, na masasabi mo nandoon sa squatter, pero naturuan naman ng tamang asal sa bahay. So dito natin pwedeng sabihin, mga kapatid, people from the same family with similar genetic makes up do terrible things while others in their family do not. Amen? So people who have been well educated have been committed crimes. There is something wrong with humanity. So but it's not connected to the environment, genetics, or ignorance. So lahat ng ito, mga kapatid, na pananaw ng tao, ng mundo, even ng religions, Christianity represents tayo. That the most comprehensive and satisfactory answer sa mga ganong problema at sa sangkatauhan ay nakabase sa kung paano sinasabi ng salita ng Diyos sa atin kung anong klaseng buhay ang ating lalakaran. It's all about the Word of God. It's a Bible instruction, mga kapatid. Kaya ang mga bagay na nangyayari po sa atin ay may kinalaman dahil po sa ganitong mga pananaw. So, it is all about, kaya dito sa ating binasa, mga kapatid, ang totoo talaga dyan na dahilan ay kasalanan. Sin. Kaya may mga ganitong complex sa buhay, it because of only 3 letters, sin. Amen? At yung bakit ganun ang mga pananaw? Man's problem is that he is sinful by nature. And it's by choice. Pinagpapasya natin ang kasalanan. Can you say amen? At tayo mismo ang gumagawa ng ating pagpapasya na gumawa ng kasalanan. It because it's our choice and it also nature of a man. So tayo ay namumuhay sa isang buhay na we have a rebellious spirit. Laging sumasalungat sa mga bagay na kalooban ng Panginoon. Amen? At ito yun, sabi nga, we are living in a rebellion to the Word and the will of God. And this is the problem, is not new problem. Hindi po ito bagong problema. Ito'y dati ng problema. Kaya binasa natin ang the deceptive tree of knowledge. This is the main reason, this is the cause. Amen. So the problem is all about, and we can go back, mga kapatid, in the Garden of Eden. Yun ngayon. Kaya sa umagang ito, kung na ating binasa, matibay na tayo ngayon ay naabot ng salita ng Diyos. Natuwa ako sa sinabi ng ating kapatid kanina, na siya'y naghahanap ng church. Because God also hinahanap din tayo ng Panginoon. And God looking to those people that are willing to commit their life, to change their life. At yan ang nais ng Panginoon na gawin sa atin dahil ang mundong ating ginagalawan ay mundo ng makasalanan. Bakit? Kasi kinas out si Satan dito, mga kapatid. At yan ang dahilan na dinideceive niya ang tao. At ito ngayon, bigyan natin ng pansin ang panimulang ito. Kaya ngayon, na tayo pumupunta, kung bakit lagi tayong pumupunta dito sa church, hindi lang basta pangalan ng Father's house. There are many church also na sila ay nagangaral patungkol sa katwiran at kabanalan. Subalit, mayroon tayong
pinaniniwalaan at maging tayo na kung bakit nasave tayo sa church, sa Father's house, dahil dito natin nasumpungan yung bagay na kung ano yung mayroong pagkukulang sa atin at ito'y naituro ng Diyos. Amen? At salamat dahil may ganitong fellowship na pinapakita na sa atin kung anong klaseng buhay ay meron tayong kailangan gawin. Amen? At mahalaga na maintindihan natin, you always have that good news for us when you always find the true reason and answer for all this kind of question na maaaring pumasok sa kaisipan natin yung lahat ng ating kalalagayan. At kung bakit ngayong umaga ay ang ating pinag-aaralan ay nakabase ngayon kung ano yung solusyon doon sa kung paano ang tao nakaranas ng mga kahirapan. Balikan natin, because of sin, this is the cause of every problem in our life. Ito talaga ang pinaka-problema, and this problem starts here. And prior to this, everything is good. Ang totoo naman, when God create everything, mga kapatid, God bless man. Ibig sabihin, pinagpala ng Diyos. Amen? At sabi nga, inilagay ng Diyos ang tao sa maayos na kalagayan, kasama na ang kanyang niligaya, si Eva at Adan, o si Adan at Eva, at ang sabi doon, at sila'y pinatira sa kanyang nilikha. After this, everything goes downhill. Ang sabi doon, dahil lang, sabi doon sa kasalanan, at ang kasalanan ay nakamamatay ng mga bagay na minsan ng mga magagandang bagay na nais ng Diyos, at ito ay nawawala. Sound check. Okay na pala. Dalawa. Dinig na dinig mga kapatid. So sa madaling salita po mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayong umaga is the deceptive tree of knowledge. So ito yung dahil kung bakit ay nagtuturo ito sa atin ng mga kasagutan. Ngayon pag-usapan natin mga kapatid about sin and how we should respond to that truth. Unang bagay, the deceptive nature of sin. Tingnan natin, ang mapanlinlang na kalikasan ng kasalanan. So sa verse 1 to 6, pansinin po natin na makikita natin dito mga kapatid ang mga pangyayari. So the first thing na dapat nating maunawanan ay yung deception, yung nature ng kasalanan. Kaya binanggit doon sa verse 1, yung salitang cunning. Ano ito? Yung cunning, yung snake. Ibig sabihin yung alining yung cunning, tuso. Amen. Alam niyo ang ahas ay tuso. So, ibig sabihin, ang sabi ng ahas, 'di ba, pag siya nagdumadaan ka lang, 'di ba? Kung sa practical, kung sa hayop na ito na hindi pura yun mga kapatid ha. Kundi yung sabi doon ng ahas na ito na siya ay nanunuklaw na hindi nalalaman ng tao. Diba? Ganon. So, yung katangian niya. Show up in the garden, bigla na lang siyang pumunta doon. Kumbaga ay nagpakita. At sabi doon, yung katangian ng ahas na ito ay tuso at palihim. Amen. So, this is immediate passage. Does not reveal who the snake is. Hindi sinabi ng Bible kung ano yung ahas na doon sa creation. Subalit, may binigyan ng pansin sa Bible na nagpapatungkol sa ahas. At ang sabi doon, di ba sa Revelation, na binanggit doon, that someday we will be battled in the dragon and his angels, di ba? Ang sabi doon, at ito yung si Michael and his angels nagkaroon ng pakikidigma sa dragon. At ang dragon na ito mga kapatid, na binanggit sa diyan, mga kapatid, sa pahayag, is dragon was cast out. At sino itong dragon na kinast out? Diba? From heaven, kinast out si Lucifer. Diba? At ibinagsak siya. At sino itong dragon ito? And that dragon cast out that serpent of old. Sino ito? Si Satan. Siya yung devil who deceived the whole world. So kaya what happened in this world? Kaya ngayon, huwag kayong magtaka. Huwag niyong itanong, ano nangyayari sa mundong ito? It's because all ang issue na ay dahil si Satan.
Siya yung ikinas out sa mundong ito. Kaya isinulat ni John, ni Apostol John, he said, hold out the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Based on this text, mga kapatid, malinaw na ang serpent na tinutukoy dito ay si Satan. He show up in the garden at sabi doon, at nagpasimulang magsalita kay Eva. At anong kanyang sinabi, mga kapatid? Kamatayan. At dahilan nung in-entertain ito ni Eva, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, umagri si Eva. At ang sabi doon, sa mga sinasabi ng ahas. Sabi nyo, the only good snake is, sabi doon, dead snake. Alam nyo, napanood nyo ba yung Indiana Jones, mga kapatid? Yung mga chapter na mga part ng Indiana Jones movies. Ako nung mahilig kasi ako nung manood ng Indiana Jones, nung may adventure, mga kapatid. Pero ang isang kinakainisan niya, mga kapatid, lagi ay ahas. Snake sa mga pelikula niya, mga kapatid. Which is, ito yung dahilan si Eva na bothered siya sa snake. At nagkaroon siya ng conversation. She talks with him. So throughout the conversation, the serpent tries to cast doubt on God. Ibig sabihin, meron na kaagad na inilagay na pagdududa sa mga salitang binitawan ng snake, mga kapatid, na kung saan ay kumukontra sa mga bagay na kalooban ng Panginoon, instruction ng Diyos. So this word, mga kapatid, na nangyari, mga kapatid, na hindi totoo, kaya sinabi ng ahas, hindi totoo. Pinasubalian niya agad yung salita na sinabi kay Adan na hindi totoo. So kaya dito natin makikita, mga kapatid, na ang ahas, ang gawain niya is to deceive at palitan ng mga salitang para bigyan ng negative at pagdudahin ang tao sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Amen. So ito yung bagay na maririnig natin. Kaya he question God's word. Ito yung dahilan, mga kapatid, na ang mapanlin lang na kalikasan ng kasalanan ay questionin mo maging ang salita ng Diyos. Amen. At yun ang naidudulot ng Satan says, has God indeed said? Sinabi ba talaga yun na mamamatay kayo? Na kapag kinain nyo ang rambutan? Di ba? Did God really say that are you sure? Totoo ba yan? Pero sabi nga natin, yung salita ng ahas ay nagbigay ng puwang sa puso ni Eva. Kaya sabi doon, Satan is trying to get Eve to doubt the word of God. Kaya, ang intention ni Satan ay pagdudahin tayo sa mga bagay na sinabi ng ating Panginoon. Kaya dahilan, maging tayo, mga kapatid, he will never get her to disobey until he gets her to doubt. Kaya, hindi papayag si Satanas na titigil siya hanggat hindi maibigyan niya ang salita niya para magduda tayo sa mga bagay na ating ginagawa at naunawaan na nung una. At yun ang paraan ng kaaway at nais niyang ilagay sa atin. But once he gets her to doubt, sabi doon, he knows that she is well on her way to disobey God's will. At kapag naroon na, papasok na siya at para huwag na tayo sumunod. Pumasok na ang salita ng kaaway at dahilan, magkakaroon na sa puso natin na huwag nang makinig at sumunod sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon. So kaya, mga kapatid ko sa ating Panginoon, nagsisimula yon when the question o kapag question mo na ang salita ng ating Panginoon. This tactic
text mga kapatid, pasensya niyo ako, Bicolano ako mga kapatid, ay nagagamit maging sa ngayon. Amen. So God's word is still questioned, kini-question maligit ng tao. Kaya pagka narinig niya ang salita ng Diyos, mayroong resistance. Pag nangaral ka ng salita ng Diyos ng katotohanan, may resistance. Bakit? Una nang pumasok yung resistance ng salita ni Satan para hindi tanggapin at pakinggan ang salita ng Panginoon. At tandaan po natin, yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral sa atin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya did God really say that hell is the eternal destiny of those who reject Christ? Diba? Hindi totoo yan. Ang totoo niyan, dito ang langit. Diba? Langit, katwiran ng tao, langit ito. Diba? Eh yung mga tao, diba? Pagka nakaka-drugs, heaven. This is heaven. Diba? So, kaya, karanasan ko po ito mga kapatid. Masaya ako sa barkada ko. Masaya ako sa ginagawa ko sa kasalanan. At totoo yan mga kapatid. At inaamin ko na masaya ako dati sa mga barkada ko. Noon na wala pa akong pagkilala sa akin. Para sa akin, bulag ako sa mga bagay na katotohanan ng salita ng Panginoon. At salamat sa biyaya ng Diyos na unawaan natin, mga kapatid, ng salita ng Diyos ay nagbibigay ng katagunan. Subalit may mga pagkakataon mga kapatid that the Word of God is being questioned and challenged in many places today. Amen? So the assault on God's Word is satanic. Kaya pag kinontra mo ang salita ng Diyos is as satanic. Yan po ang original po niyan at nagsimula yan doon sa tree of knowledge. So it started here in the garden. But if Satan can get people to begin doubting God's Word, he often gets them to disobey it. Kaya nagagawa nating hindi pakinggan, mag-resist. Minsan, di ba, kapag tayo kinakausap ng salita ng Diyos, minsan ang tao, inigilis na siya ng Panginoon, ang Diyos ay nangungusap na sa kanya, magbigay ko, this is hawak lang. Magbigay, hindi, hawak lang. Kasi sabi ni Bro, hawak ka, pagpapalay ka. Hindi, ang sabi doon, samahan mo ng pagbibigay kapag tumawak ka. Kasi kung puro ka lang hawak, yung pagpapala, hawakan mo lang, lalagpas ka sa'yo. Kuha niyo mga kapatid ang ibig kong sabihin. Totoo ang salita ng Diyos. At pangalawa doon tingnan natin, hindi lang niya kinestyon ang salita ng Diyos, he twists God's Word. Ibig sabihin, na-twisted. Dinagdagan. Kumbaga, pinagtakpan niya yung salita ng Diyos. Pinihit niya sa ibang usapin. At to the point, ang sabi nun, he twists God's Word. Tingnan natin mga kapatid, kung paano si Satan tinitwist niya ang salita ng Diyos. God's command not to eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil, he says, totoo ba na sinabi ng Diyos na kapag ka ikaw ay kumain, di ba? At ang sabi doon ng Panginoon, you shall not eat of every tree of the garden. Sabi doon, this is not what God said. He actually said, of every tree of the garden you may freely eat. Di ba? Sabi ng Panginoon, makakain mo ang lahat. Pero wag lang ang punong ito. Pero sa kanyang salita, hindi yan totoo. Kaya nga, but of the tree of knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Kaya doon sinabi niya, mamamatay ka. So God tells them to freely eat of every tree of garden except one. So God's command, mga kapatid, is generous. Amen. Totoo ang Panginoon. Makakain mong lahat, pero wag lang doon sa mga forbidden. Minsan tayo kasi, diba, sinabi ng doktor, bawal. Tayo naman, kain ng kain. Masarap eh. Diba? Bawal nga eh. Makakain mo. Sis, wag lang ito. Kasi ito makaka-update sa tubo mo, blood pressure ka, di ba? High blood ka, kain ng kataba, di ba? Yung mga pag-iwas doon. So, nandito mga kapatid, sinabi ng Panginoon, kasi God is gracious. Sabi nga doon mga kapatid, God tells them to, they can eat freely, so mayroon pong restriction.
And sometimes restriction is all for our own benefit. Not at all kailangan mo gawin. Sometimes sa paglilingkod, we can put some restriction in a spiritual growth. May mga bagay na hindi natin kailangan panghimasukan because we have a restriction. Like, ang ginawa ni Eva at Adan, sinabi ng Panginoon, makakain, magagawa mo ang lahat, pero wag lang ito. Because sometimes, God thinking, it will affect for a long life. At dahilan, ito'y iipekto sa pangmatagalan. At yan ang hindi naintindihan ni Eva at Adan. At dahilan, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, alam niyo mga kapatid, na-amaze talaga ako na ang Diyos talaga pag naglatag ng mga bagay sa kanyang mga pamaraan, tama. Amen. Hindi mo pwedeng baliin talaga yung mga pamamaraan ng Panginoon. Mananatili yung katwiran ng Diyos. At ito yung nga ginawa, nilagay niya yon, and God gave them one rule, mga kapatid, wag, don't eat this tree. Kaya dito mga kapatid, hindi nila nagawa. Ang hirap na masunod ang bagay na to, maging sa atin. Marami sa atin ay nagkaroon tayo ng mga bagay na naranasan sa buhay na ito dahil sa ganitong pagsuway. So kaya mga kapatid ko sa ating Panginoon, God is so gracious and He only gives them one rule to protect them. But Satan comes along and twists what God had said. He makes God's sound. Parang ito minsan mga kapatid, minsan si Satanas gumagamit siya ng mga banayad na salita. Yung salita ni Satan, ginagamit niya yun, parang akala mo nakakabanayad, di ba? Lalo yung mga sa chat, mga kapatid, online chat. Kumusta ka na? How are you? Mga salita, mga ganon. O, mga ganong mga salita. O, ano yung ginagawa mo? Ingat ka. Ang ganon. Kaya yung si Eva, akala nyo mga kapatid, na-convince lang siya na, alam niya eh. Pero hindi. Si Satan ay may mga salitang gagamit para i-deceive yung mga bagay na katotohanan. At yun ang kailangan nating mapagbantayan, mga kapatid ko, sa ating Panginoon. Kaya nga sa church, pag inaayos natin ang problema, the few the better. And talk to the right person. Yun ang totoo niyan. Kaya kung problema ng iba, huwag ka nang makisawsaw. Kasi kung ikaw din ang may problema, sa tingin mo, gugustuhin mo pag-usapan ka yung problema mo ng iba. I don't think nagugustuhin mo. Kalkalin yung problema mo. Ungkatin kung anong klaseng tao ka. Sa spiritual, pagdating dito mga kapatid, God is a God of order. Hindi mababago ang sinasabi niya. 1 Corinthians ano po yan? 12:40 yata yun. 14:40. Do all things decently in order. At hindi yun ang bagay na sinasabi ng Panginoon dito. Kaya napakahalaga na maingatan natin. Look how every sponge is starting to buy into what Satan is saying. Kaya ngayon, nabighani si Eva, she says, we may eat the fruit of the trees of garden, but of the fruit of the tree which is not in the midst of the garden, God had said, you shall not eat, nor shall you touch it, or else mamamatay ka. Sa verse 2 to 3, ang sabi doon, mamamatay ka. Pero alam nyo, ang Diyos ay mabigay. Kahit mang kinain nila, hindi sila namatay. Kasi mahal tayo ng Panginoon. God is a God who gives us second chance. Amen. No matter ano man ang ating ginawa. Minsan ang nangyayari, ang tao nagiging Diyos sa Kanya. Pag gumatol, di ba yung mga nagkamali sa atin? Pinatulan na. Impyerno ka. Di ba? Si Santiago at kasi si Juan. Lord! Kinupot ka ang pangangaral ng isa. Bakit? Pagpadala ka Panginoon ng kidlat. Diba? Sinansala sila ni Jesus.
Kasi katwiran ng Panginoon, lahat tayo ay may mga pagkukulang. Tanging Diyos lang ang may kakayanang umayos at umatod. Amen po ba? Then notice that she adds words. Nagdagdag si Eva ng salita. Sabi niya, she says, God had said, you shall not eat, nor shall touch it. Sa verse 4, did God say? Diba? Sinabi ba talaga ng Panginoon na hindi mo pwedeng hawakan? Parang sinabi ni Jose Rizal, don't touch me not. Touch me not. Nabasa siguro ni Eva, yung nuri mi tanggire. Touch me not. Amen? So kaya sabi dito mga kapatid, she just said that they would die. Now mga kapatid, Eve is doubting and misrepresenting God's word. Kaya namali yung kanyang pagkaunawa. Either man si Eve ang naggumawa or si Adan. Mga kapatid, minsan there is a misinterpretation. Amen. Kung hindi ka mangkasal, kung may asawa, minsan sa mag-asawa, nangyayari ito. May mga pagkakataon misunderstanding. Pero pagka inungkal mo yung tamang solusyon doon, nagkakaroon ulit ng pag-aayos ng relasyon. Minsan gano'n ang Panginoon. So pangatlo pa doon sa ating pinag-aaralan, he denies God's word. Tinanggihan niya ang salita ng Panginoon. At sabi doon, Satan just comes out and calls God liar. Kaya sinungaling ang pagkalampas. Ang Diyos nagsinungaling. Sipin mo, ang Diyos na ngayon ang sinungaling. Eve said, God said, if we eat the fruit, we will die. Satan responds, you won't die. Kasi ang tinutukoy doon ni Satan para sabihin ay hindi ka mamatay physical. At ang sabi doon mga kapatid, God knows you will be like Him and know the difference between good and evil, so He doesn't want you to eat the fruit. Kaya kung bakit hindi ka mamamatay. Yun ang salita ni Satan, flat out denying God's word and is questioning God's gracious character. He says, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Kaya minsan ito mga kapatid, kaya tayo, pag gumagawa tayo ng kasalanan, we are God in our own. Wala naman nakakakita sa akin. Kaya kapag ginawa ko ito, ako lang ito. Kaya pag sinabi ko ito, ako lang. And we are God in our own. Kaya yung salita natin, minsan, tayo ay nagiging Diyos. Kaya minsan, tayo na yung nasusunod sa mga bagay na gusto natin, hindi na ang Diyos. Kaya sa puntong ito, mga kapatid, Satan is a liar, not God. He lies about God's word and he lies about God's goodness. So ito yung pattern, mga kapatid, ng kasalanan. The deception of the three knowledge in the, dito yung mga kapatid, mayroong panliling lang ang kasalanan. At dahilan na kung bakit ang kasalanan ay natutwist, mga kapatid, yung katotohanan. At dahilan na minsan, gumagamit ng mga salitang mapanlin lang. At ito yung minsan, naririnig natin na kadalasan, mga kapatid, may mga bagay sa buhay natin na ang mundo ay ibinibigay sa atin na kadalasan akala natin mabuti. Kaya nga sabi ng Biblia, kung maalala ko mga kapatid, Kawikaan chapter 29 verse 30, mga kapatid, ang sabi ko, may mga danatila matuwid sa paningin ng tao, ngunit sa dulo nito ay kapahamakan. Kaya minsan naiisip natin, maganda ba ito? Okay naman, naiintindihan naman. Basta ako, puso ko sa Panginoon. Kahit hindi na ako pumunta ng church, basta ako kilala ko ng Panginoon. Mga kapatid, hindi gano'n. Sabi ng Panginoon, huwag natin pabayaan ng pagkakatipon. Magaya ng iba. Wala akong inaano dito kasi may deception na doon. Kasi ang religion nga, gano'n ang sinasaksak sa kaisipan naman. Pakinggan niyo mga kapatid, maraming pleasant word na ginamit si Satan. The command and the fruit was simply opportunity for them to demonstrate faith or unbelief. Kaya yung pagsunod minsan mayroon doon. Kaya yung simple
na command. Ang sabi doon, simply, ay other of demonstration of faith or unbelief. Kaya, napag-realize ng babae that the tree is good for food. Para sa kanya, maganda sa kanyang paningin, yung desirable, na to make it one wise, kaya minsan ito, yung desire, ginawa ko ito, matalino na kanya. I'm smart. I know everything. Minsan ito as deception. Amen. Alam ko na. Kaya, hindi na ako madaday. Minsan, hindi. Kasi may mga ganong pagkakataon, you just obey the full meaning of faith. The full meaning of holiness and righteousness in the eyes of God. She disobeyed, then she gives the fruit to her husband. Sipin mo. Kung kinuha niya, ang ginawa niya, love, sarap nito, matamis, ang sarap, pag kinain mo, love, talagang mapapaulala ka. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, si Adan naman, alam niya naman yung instruction, pero hindi siya nagsabi. Ang mahirap dito, alam niya yung totoo. Alam niya yung mga bagay na dapat niyang ingatan at i-preserve, ay hindi niya sinabi. Same as. Ang punto dito mga kapatid ng Panginoon ay ma-preserve yung bagay na relasyon sa Panginoon. Notice mga kapatid, Satan deceived them by telling them half-truths. Did not die immediately. Hindi namatay physical, pero ang totoong namatay is spiritual. Physical death began. Sabi ko kaya naranasan na mamatay. Sabi, their eyes were open. Nakita doon na sila ay iba. They see that their nakedness. They feel guilt and shame. Kaya minsan mga kapatid, ito talaga kapag ang salita ng Diyos na naririnig natin, we have sometimes condemnation sa nagkakaroon sa ating mga things. Bakit? Because the word is powerful. Kaya pag naririnig natin, nangungusap sa atin. Ako yan. Minsan kasi yung iba, siya yan. Si ganito yan. Hindi ako yan. Minsan yung gano'n. Pero ang salita ng Diyos ay maliwanag mga kapatid na kinakausap tayo. They become like God in knowing good and evil. Kaya nakita nila yung kanilang sarili. Naging Diyos sila sa kanilang sarili. Kaya wala silang anumang pakikinig sa Diyos. Dahil na-realize nila, they were afraid to talk to Him. Kaya natakot silang makipag-usap sa Kanya. At yun ang ano doon, naikikreate talaga, matatakot makipag-usap sa Kanya. At dahilan, magkakaroon sa puso na nito, sabi doon, they were driven from this presence, lumayo yung presence. Kaya ang nararamdaman nila kapag nangangaral ng salita ng Diyos, wala yung may resistance. Kasi nga, ang nauna doon ay yung salita ng nawag na sa mga bagay na sinasabi niya. Kaya sa ating mga kapatid ko, sa ating mga, this is the sin. Ito yung mini-mention ng Panginoon. The sin that promised pleasure brought pain. Kaya pagka ang kasalanan ay ang dinudulot ay sakit. Pain. The sin that promised delight brought death. The sin that promised knowledge brought nakedness. Kahubaran. The sin that promised greatness brought guilt. May guilt sa puso. Then deceive them. Listen mga batid, sin will deceive us. Amen. Lilintangin tayo ng kasalanan and Satan will deceive us. He will promise us joy and pleasure and satisfaction, but He will leave you heartache and empty. Yun ang nagagawa niya after masabi sa iyo lahat. Then ang kapalit noon, sakit at ungkag sa ating mga puso. At dahilan ang sabi pa dito mga kapatid, magkakaroon dito mga kapatid ng sabi niya, He will heartache and empty and broken. Many of us experience this mga kapatid. Mayroong mga ganitong karanasan tayo.
Nung una, akala natin ang alcohol ay maganda sa mga duwag at mahina ang loob. Diba? Mga nabiligaw. Grabe ka pa naman. Tapos, bakas ka lang. Ang loob ko, makapagsabi ako talaga ng totoo. Naiinom mo na siya na. Pag nainom niya na, naiinom niya sa panas. Ay. Diba? Yung mahina, yung minsan yung mabait, akala mo. Pero pag nakainom na, grabe. Madaldal na, di ba? Makwento na, dami nang sinasabi, tapos nag-English. Karanasan niyan mga kapatid ng marami. Nakakapagpalakas ng loob, di ba? Kasi yun, nababago. Pero akala nila mabuti. At ang sabi dito mga kapatid, subalit, after noon, there will be numb and pain. Amen. You thought drugs would be relieve stress. Ako tutulong mga kapatid. Na-addict talaga ako sa shampoo. Naamin ko yan. Kaya yung mga napapanood nyo sa social media, ano po ako dyan? Talagang expert ako dyan mga kapatid. Yung mga stroke o nawalang tapon na usok. Kaya yung mga mahihinang klase yun, napapanood nila na ini-stroke. Binili mo yung usok, tapos ngayon ibubuga mo. Sayang ang pera mo. Lunukin mo lahat. Palang tapon. Di ba? Alam mo mga nanagarilyo mga kapatid, di ba? Ito minsan hindi naisip ng tao mga kapatid. Isipin mo, binili mo yung sigarilyo. Di ba? Para ano? Para i-take mo. Minsan wala sa katingon, di ba? Inihip mo. Siyempre, ipapasok mo tapos ilulungan mo ulit. Di sayang. Ipasok mo lahat. Kaya umisip ng tao, pasok ng pan, tapos uniluwa. Inom ng inom, tapos susuka lang. Pero ito nga yung deception of the tree of life. Because we are Lord in our own. So sabi dito mga kapatid, maraming ganito. Akala ng mga tao ay mabubuti. Akala nila doon ay makakapagbibigay ng kasiyahan. Sometimes they totally satisfy their life. Pero ang totoo, iiwanan lang itong hindi at wasa. Diba ganun ang marami sa maraming broken family, maraming wasak ng pamilya dahil sa mga ganitong mga. Ngunit salamat sa ating Panginoon. Amen. God will bring us the truth in His way is best. When you are sin, subalit sabi ng Biblia, kapag naunawaan mo ang kalooban ng Diyos, pag pinayagan mo ang Panginoon sa buhay mo, gagawin ng Diyos, aayusin ang iyong buhay at ibibigay niya yung tunay na kadayaan, ang tunay na kagalakan na hindi mo pa nararanasan sa mga bagay na hindi nakita sa sanlibutan mo. This is one of the reasons God is always responds sa pangalawang bagay na inadequate response to sin, ang hindi sapat na natugon sa kasalanan. Amen. Second, makikita natin mga kapatid yung tugon. After Adam and Eve sinned, they tried to address their sin in a couple different ways. It is not good. What is interesting is that the pattern of sin is the same today. As it was back, mga kapatid, doubt, twist, and deny God's word. Yun lang mga kapatid. Doubt, pagdudahan ka, twist, pihitin ang salita ng Panginoon at i-deny mo ang salita ng Diyos, and the response are the same today. Back then. So itong nangyari kay Eva, they try to cover it. The first thing Adam and Eve do is try to cover their nakedness. Ang ginawa nila, pumunta sila ng saying pool, nanguha sila ng mga damit, mga kapatid, na kanilang isusuot sa nagligom sila. Kaya madami silang isinuot. Wala pala, hindi pala yun sabi, baka gawin yung doktrina yun, mga kapatid. Ang sabi na, they try to cover it. They are going to cover up their sin and shame and nakedness by using fig leaves. Ang sabi doon, that they sew together, their eyes are open, they realize they are naked, and they try to cover themselves. They are going to take care of the problem themselves by making some eco-friendly clothes. Pakinggan niyo mga kapatid. Maraming tao ay ganito. People are still trying to cover their sin
The most common way to people try to cover their sins is religion. It's the most popular big life in all of history. People think, I carry a Bible, I go to church, I quote some verses, I sing some song. Nobody will ever see what I'm doing. Sino ako? Where I'm at spiritually. Some of us are doing this. We are covering our greed. Amen? By saying you want a better future in our kids, we are covering everything sin. We are covering anger by blaming others. We are covering sinfulness, looseness, and misuse, and everything we do and make our own big groups. Subalit natin kita ng Diyos kung sino kami. Kaya nga sa church, tinuturo natin na may tamang pag-ayos ng problema. Hindi kinakailangan malaman natin. At proving niya. Kahit man yung nagturo niyan ay magkamali. Kasi ang pinahahalaga ng atin dito mga kapatid, yung relasyon. Yung pagkakataon na sila din naman sa araw ay makapanungan. Nagaya sa atin, lahat tayo din magkaroon. At ang katotohanan natin dito, maraming ganito. Na sila ay nakabangon ulit na maging hanggang ngayon ginagamit ng Panginoon. The same life po sa ating life. Marami sa atin ay ganito. We cannot, sabi nga, hindi natin ma-i-deny. Marami tayong pagbubukan. We are not God. But masasabi ko ito, I have the authority to say this. Kasi galing din ako sa Lord. Naranasan ko din na magkamali. Pero isang bagay na ingatan sa atin ay mapanatili ang relasyon sa Panginoon. Sa bawat. That's the right solution that we have to make. In this life, hindi natin kailangan i-show up yung problema natin sa Facebook. Hindi mo kailangan ang agreement ng iba para makuha mo yung simpatiya. Hindi mo kailangan yung acknowledgement ng iba para masabing ganito. Hindi ka naman kailangan. Tanda natin ang paraan ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng ibang pamamagitan. Just to give them a right choice, a right thinking. At ito yung bagay na sinabi dito. Listen people, sabi ko, ang Biblia ay may sapat na tugon. At ang salita ng Diyos at katwiran ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, Galatia, hindi naman bababa. Kung bumagsak man ang iyong kapatid, panalangin mo siya ay magpapalangin. That's the spirit that God wants to have. At alam niyo mga kapatid ko sa ating Panginoon, nobody will ever see. Mga kapatid, nasasabihin kung ang Diyos ay kakampi mo, sino ang laban sa iyo. Kaya sa ating ngayong umaga mga kapatid, sinasabi ko ito'y applicable sa ating lahat. Amen? Kaya nga si Eva at Adan ang ginawa nila, they tried to hide, but God said, mga kapatid, walang may tatago sa ating Panginoon. Ang lahat ay hayag sa Diyos. And God sees us and sees our hearts. At alam niyo mga kapatid, iyon ang bagay na kinakailangan nating magawa. Listen mga kapatid, you cannot hide from God. God knows everything. He sees right through your covering. He knows exactly where you are and what you are doing. He calls out to Adam and us. At ang tinanong doon, Adam, where are you? Hindi niya sinabing, Eva, anong ginawa mo? Bakit nakipag-usap ka? Bakit pumitas ka, Eva? Alam niyo ang kinausap ng Panginoon? It took to the right person to be seen. The same like us.
Mga kapatid ko sa ating Panginoon, ito ang naging boom na kung bakit inilatag ng Panginoon ang mga bagay. At sabi lang, have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? Yung question na yun, have you eaten? Siya, hindi niya sinabi sa iba, kumain ka rin ba? Kung kinain ni iba? Kundi, have you eaten? Kumain ka ba, Adan? Hindi niya sinabi si Eva, si Adan. At ito yung sinabi nga, now, here is the chance to come in free, to admit that he sinned and disobeyed God. But notice, what he does sa pangatlo mga kapatid. Ang sinabi daw, he tried to blame others. Ginawa ni Adan, sinisi niya. Panginoon, ito kasing babae na ibinigay mo sa akin. Ang sabi dito, the third thing they do is to blame others. When God confronts them, they start to blaming other people. Adam says, the woman, it is fault. The woman who she defected, I think, I married the wrong woman. I think I married the wrong woman. I was such a great guy. And you remember, mga kapatid, minsan ganito, yung sasabihin kapag ka may pagkakulang na pagkakama. Minsan ito'y totoo. Amen. She brings out the words in me. I hope that she, kailangan sana sa kanya, ano, binigay mo sa akin ay 4G, dapat 5G. Amen, yung version. Ito yung babae may defects. She's not put together all right. Minsan mga kapatid, ganito ang nangyayari. Sometimes we'll blame others. Amen. We're telling what is not. Minsan mga kapatid, huwag natin isisisi sa iba ang mga bagay natin ginagawang decision. We have our own. Sabi nga dito, God spoke to Eve and says, What is this you have done? At alam nyo anong sinabi? Eve, she is a charismatic. Sabi lang, she says, the devil made me do it. She blames it on Satan. Kaya nagturo din siya. Wala siyang, si Satan naman, wala siyang may tuturo. Tinuro niya yung puno. Amen. So ganito ang nangyayari. Listen mga kapatid, Satan cannot make us to do anything. He will tempt us and he will trick us, but he cannot make you sin. But she blames Satan mga kapatid. Pakinggan natin ngayong umaga, anong yung mga bagay na ating nire-respond. Pag nakarinig ka ng politics, di ba? Lalo na ngayon sa Pilipinas, magagalit ka. Grabe sila sa mga. Kontra doon sa kulay mo. Kasi favorite ko ganitong kulay. Sila pula. I hate them. Eh, galit ka rin sa mga red. Minsan ganon, di ba? Listen people to respond. Minsan ganito. We respond sometimes because of our compassion, our emotion. Sometimes we have to respond what is right and according to God's will. Hindi yung bagay na kung ano lang yung ating nararamdaman. Amen. At dito ang dahilan, they remind us of profound truth. We are incapable of dealing with our sins. We are inadequate and powerless when it comes to addressing our sinfulness. We try to cover it and we try to hide it and we try to blame others. But we are never able to address it or get ready with it. Alam niyo mga kapatid, sa problema, hindi na kinakailangan dagdagan ng problema. Inaalam ang problema, nilalapatan ng tamang solusyon. At yun ang pag-aayos ng problema. Maging man sa pamilya, ganun ang ginagawa natin. Kahit na magkamali ang anak, hindi natin pagdidiinan yung pagkakamali natin. Ipapaunawa natin yung pagkakamali, din lalapatan natin ang solusyon. Ganyan ang Diyos na ating pinag-alala.
Don't condemn others for his fault. Rather, pray for them so that they can recover. Amen. Amen po ba? I say this, mga kapatids, out of my experience. Amen? The tragic of consequence of sins, ang kalunos-lunos na bunga ng kasalanan. Alam natin may consequence. Anumang kasalanan, mayroong pataw ng kaparusahan. Whatever we do in our life, whatever choices we make, decision, mga kapatid, there's always a consequence. Tandaan natin, hindi maaaring walang consequence sa ating mga ginagawa. Gumawa ka ng mabuti, aanin ka ng mabuti. Gumawa ka ng masama, aanin ka ng masama. Whatever we do in this life, but think about this, mga kapatid. The tragic consequence of sins in verse 14 to 19, God judges the certain. Ang sabi doon, maging yung si Eva, maging yung lalaki, God had said that man would die and we ate the fruit, but at this point, sabi doon, Satan was right, he hadn't died. Tama siya, hindi nga namatay. At least, not physically, but spiritually. God begins to pronounce judgment and become clear that Adam had to die. Physical. Kaya mayroon pong kamatayan. Amen? And then he doesn't start with a man, although sinimulan niya muna sa ahas, si Satan. Kaya ngayon, sabi ng Panginoon sa ahas, ngayon, dahil ngayon ginawa mo yan, susumpain ka. Ang sabi doon, gagapang ka na may kahirapan. And they will defeat humiliation. Sabi doon, first he promised humiliation. God said, because you have done this, you are forced more than all cattle. Ibig sabihin, siya ay susumpain more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust in all days of your life. Verse 14, sinabi ng Panginoon. Yun yung hatol ng Panginoon sa kasalanan. And the serpent is cursed and must crawl on his belly and eat dust. Kaya yung ahas, dapat sana ay naglalakad. Ang hirap kaya. Tayo ba, nasubukan natin maglakad na gumaga? Diba ang hirap, mga kapatid? Sino nakaranas ng CET? Na pinagapang kayo ng ganyan? Diba ang hirap? Sipin mo ganun ang sumpa. Yung consequence, yung curse. Kaya dahil gumagapang, kaya pansin ninyo, kaya kung bakit nagkataon lang ba yung ahas, ganun siyang gumagapang? No, mga kapatid. The serpent is core, must grow. Ang sabi doon, and second, he is promised defeat. God said, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed, he shall bruise your head. At alam niyo yung mga kapatid, a woman, ang sabi doon, yung anak at yung bunga, yung binhi ng babae, ay ikay ay aapakan ng yung ulo, at sino itong umapak sa ulo? Si Jesus. Si Jesus ang siyang, sabi doon, magpabagsak kay Satan. Amen. Bunga ni Eva. At dahilan ang sabi doon, mga kapatid, si Jesus ang siyang umapak. Singular ang sinabi doon, Jesus will crush his head from the very beginning. But God knew that Jesus was going to come and die on the cross and deliver that blow to Satan. Kung nagugustuhan mo dito, mga kapatid, hindi tayo, sabi doon, it doesn't get us part as Christian kapag pa may Kristo ka. Walang sino man magiging laban sa iyo. If you are in Christ, you conquer everything because you have Christ. As a babae naman, ang sabi ng mga anak ka ng kahirapan. Eh minsan sa ating mga babae, ito ba yun, diba? Kami kasi niras pa kami ni Bro. Pero yung panganak ng kahirapan, ang sabi doon, mga kapatid, mga anak ng kahirapan. May kahirapan. Isipin mo, dadalhin mo ng siya na buwan. Normal naman yung paglakad mo, diba? Habang dumadami yung buwan. May kabigatan, diba? Tapos yung panganganak, lalo na. At hindi pa nagtatapos doon, maging sa pagpapalaki ng bata. Nandun lahat ng mga bagay na masasakit, lalo na sa babae. At isipin nyo, kung minsan nakakalungkot, diba, sa babae. So, yung apelyido nyo, yung pagkadalaga. Ginawa mo na, tapos nung ikaw na ang pagkasama. Napalit mo.
Nawala. Asaan yung justice? Tapos ginawang ka pa ng hindi maganda. Tapos nakakabit yung pangalan mo, parang gusto mo na. Diba? Tapos yung figure nyo, di ba? Ang ganda-ganda. Tapos nung makapangasawa. Parang lalaban ng wrestling, di ba? Di. Ano mga kapatid, mayroong mga, kumbaga pagdating sa kababaihan, maraming disadvantage. Kumbaga sa inyo, mas marami ang nawala. Alam nyo, anong dahilan lang? Ito lang. Pinayagan niya lang. Kaya sa ating ngayong umaga, mga kapatid ko sa ating Panginoon, the woman, di ba? Sometimes ito yung naging kahirapan, the joy and the pain. At second, ang sabi doon, relation difficulties as well, the woman do longer natural submit to her husband. Kaya naging pagpapasakop sa asawa. Kaya lang ngayon, nabaliktad na ito, mga kapatid. Yung desire nyo, kaya husband na ang nasunod. Kaya lang ngayon, mga kapatid, sa totoo lang, marami ngayon, mga kapatid, nabaliktad ito. Kaya may mga asawang lalaki naging Canadian citizen. Planta ka dyan. Magluto ka na dyan. Maglaba ka na dyan. Kaya mga Canadian citizen, mga asawa, sila ang nagdidictate. At ito pa, pagdating sa mga paninisi, maraming asawa naging Portuguese. Portuguese ka, Portuguese ka. Kinalaman ng asawa niya, ko lang nalaman na may lahi pala kami Portuguese. Amen. Ang sabi doon, yung pagiging nagger. Woman often nag their husband. Have you ever seen, di ba? Meron na ba kayo nakita ng dalawang lalaki magkanag? Di ba? Yung lalaki. Di ba? Wala. Kasi bakit? Kasi sa lalaki, walang ganon patayan kagad. Pero sa babae, kahit yung naganda, hindi matatapos siya. Pag tulog ng gabi, hindi matatapos siya. Nandun pa, kinaubakan, nandun pa rin yan, mga kapatid. Yan na yung consequence. That's the effect, mga kapatid. Amen? At salamat dahil may mga ganitong pangkatangian. Sometimes, because this is the real truth. There is a conflict in marriage as a result of women trying to rule of the man. Yan ang dahilan kung bakit ng decision sa tree of knowledge because of this. And there is a conflict. And also the man. Finally, God judges the man. Man destined to painful labor. Kaya ngayon ang lalaki daan kumakayod. Kaya pasensya talaga tayo, mga tatay, mga lalaki, tayo talagang nagbubuhay. Kaya lang dito sa ating ngayong umaga, mga kapatid, dito mga taga-Hong Kong, kayo ang nagbubuhay. Pero ito yung katotohanan, mga kapatid. Ang lalaki dapat ang provider. At ang babae ay mga ilaw. Ang sabi doon, di ba? Man is a, sabi doon, haligi ng tahanan. Kaya pag nawala yung haligi, magigiba. Kahit may ilaw. Di ba? Ang tahanan. Kaya pangatawanan yung pagiging ilaw ng tahanan, mga kapatid. Hindi ng street lights. Kasi ang street light, yun yung mga marites, mga kapatid. Kaya salamat ang Diyos. Finally, God's. Ang sabi na maghihirap. And finally, the response of God for the receptive tree of knowledge. Dito po ako magtatapos. The gracious solution to sin. Ang biyaya at tugon ng Diyos sa kasalanan. Ang mapagpalang solusyon sa kasalanan sa verse 20 to 21. Sabi doon, at tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay at ginawa ng Panginoon Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang bad at sila'y dinamit. Isipin nyo, ang Diyos ang naggawa ng kasuotan. Despite that their disobedience, God made them a clothes. Alam nyo yung clothes na ito, yung baluti na pinatukoy the armor of God. And this is what we need.
the armor of God. The word of God. Prayer for life. The shield upang hindi tayo ma-deceive ng hawa. Kaya ngayong umaga sa aking pagtatapos, this is the response of God. It's because our sin separate us from God and we're incapable of dealing with our own, but God graciously provide forgiveness for our sins. And verse 21, God made tunics of skin. Ang sabi doon mga kapatid, ginawan sila. At ang sabi doon, ang Panginoon ay nagbigay ng katugunan. It's in this word na sinabi sa Hebrew, without shedding of blood, there is no remission. Kung walang dugo na nanggaling sa Panginoon, ang lahat ng ating ginagawa ay walang saysay sa Diyos. Maging mayaman ka man, mayroon ka ng magandang trabaho, lahat ng iyong ginagawa is just for your own. But without the remission of the blood of Jesus Christ, everything is nothing. Kailangan natin ang Panginoon. We need God. Sometimes, hindi tayo tumitingin sa tao. Tumitingin tayo sa Diyos. Because this is our responsibility to look God and do His will. Mangyari ito sa ating ngayong umaga mga kapatid. Your problem is not environment or education or genetics. Your problem is that we are a sinner and we have disobeyed God's word and disregards God's will, and you cannot do anything about your sin. The good news is that Jesus Christ took care of us and our sin to the cross, and He died in your place and shed His blood for our sins, and you can live in our church today mga kapatid with forgiveness in a new life. Tayo manatilo sa church na may ganitong katangian. Binago, binigyan ng buhay, na ito'y buhay na nais ng Panginoon. Tayo'y maging daluyan ng pagpapala ng mga biyaya at pangako ng Panginoon. Yan ang design sa iyo ng Panginoon ngayong umaga. Huwag nating sayangin na ang Diyos ay naging may katugunan, although there is a deception and there is a deceptive tree na knowledge, tree of knowledge. And all of this, in-erase ng Panginoon, it's because the grace of God for us, amen. When we trust Him, we need no longer hide. When we trust Him, excuses are no longer necessary. When we trust in Him, we are clothed in His righteousness. So tingnan natin mga kapatid yung bunga. Sabi dito doon, son of the seed of the woman who has crushed the serpent's head. And behold, sabi doon, the Lamb of God who takes away the sin of the world. And then the question is, what happened to this world? Don't look on this world, but rather look into Jesus. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Panginoon, salamat ngayon pong umaga. Meron po kami mga first time, meron po ba ngayon pong umaga sa oras na ito? Kung wala po, pinangaral sa paksang ito. Totoo ito mga kapatid. This is one of the reason na tayo ay kailangan natin ng guidance ng Panginoon. Kung ito'y totoo nangyayari ito noon, maging ngayon, ito'y mangyayari. Ang mahalaga ay kailangan natin, Lord, guide us, lead us, according to your will and purpose for us. Lagyan mo ko ng tamang panuntunan sa buhay nito, na huwag makinig sa anumang salita ng mundo, kundi salita ng katotohanan na ito'y nagmumula sa tulungan mo ako na makapaglingkod ng tama ng aking puso na dinadaluyan ng iyong presensya. Mamadama ko lagi ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Daan ito, Panginoon, upang ikay laging parangalan sa aming buhay and towards others, bless others, and respect others, and also to impart what you've done for me. Yun ang most nice ko, Lord, na mangyari sa buhay. Tulungan mo ako. Habang ang bawat isa ay tumayon, tayo mga kapatid, bukas po ang altar, hindi mo kausapin ng Panginoon, talk with God, habang inaawit natin kanina mga kapatid. Hallelujah.